Magnyanyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Cynthia A. Villar, Chairperson ng Committee on Agriculture and Food sa Senado. Kinagagalak kong batiin kayong lahat sa paglulunsad ng Masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa pagniniyugan dito sa lalawigan ng Aurora. Ang Aurora ay isang lalawigan na kilala sa napakaganda nitong kapaligiran at masaganang kalikasan. Ang niyog ay isa sa mga pangunahing produkto dito, ngunit sa kabila ng potensyal nito, marami pa rin sa ating mga magsasaka ang nangangailangan ng karagdagang suporta at kaalaman upang mapataas ang kanilang produksyon at kita. Ang programang ito ay pinangungunahan ng Department of Agriculture Training Institute, Regional Training Center 3 sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Regional Field Office 3 ng Philippine Coconut Authority at ng Provincial and Local Government ng Aurora. Layunin ng programang ito na suportahan ang ating mga magsasaka ng niyog sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman tungkol sa Coconut Farmers Industry Development Program at mga pambansang programa. Kabilang dito ay ang hybridization, pag-unlad ng mga komunidad sa batay na sasakahan at integrated coconut processing. Ang layunin ng programang Magandang Coco Buhayan ay turuan ang mga magsasaka sa mga pangunahing kaalaman sa industriya ng niyog, mga epekto ng pagbabago ng klima. Sa agrikultura at good agricultural practices para sa pagpili ng lokasyon, pagpapanatili ng sakahan, pag-aani at iba pa. Bukod dito, matututo ang mga magsasaka tungkol sa pamahala ng peste at sakit, integration ng mga hayop sa sakahan, at mga technology sa pagproseso ng mga produktong mula sa niyog tulad ng sap sugar, coconut spread, jam, coconut vinegar, coconut candy, virgin coconut oil, coir at coco peat. Kasama rin dito ang pamamahala ng enterprise sa sakahan at ang Coconut Preservation Act. Sa pamamagitan nito, masisiguro na ang bawat magsasaka ay may sapat na kaalaman at kasanayan upang makamit ang masaganang ani at mas mataas na kita. Ang magsasaka ng niyog ay mahalaga sa ating ekonomiya at kabuhayan. Sa pamamagitan ng Masaganang Coco Buhayan, layunin nating mabigyan sila ng tamang gabay at suporta upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagsisikap at pagkakaisa, mapapaunlad natin ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa ating mga magsasaka ng niyog sa Aurora, ito po ay para sa inyo. Ang lalawigan ng Aurora ay pinili dahil sa napakalaking potensyal nito sa produksyon ng niyog, ngunit ito rin ay nangangailangan ng karagdagang suporta upang matugunan ang mga hamon ng makabagong pagsasaka. Naway gamitin ninyo ang mga kaalamang ibabahagi sa inyo sa ating Radyo Eskwela upang lalo pang mapaunlad ang inyong mga taniman at kabuhayan. Ako po ay lubos na sumusuporta sa inyong pagsusumikap at determinasyon. Muli binabati ko ang lahat sa matagumpay na paglulunsad ng Masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa pagniniyugan. Sama-sama nating isulong ang mas masaganang kinabukasan para sa ating magsasaka ng niyog at sa buong bayan. God bless. Maraming salamat po. Magandang buhay! Magandang ani!
Central Luzon, buhay na buhay. buhay. Ito po ang masaganang kokobuhayan, radyo, eskwela sa pagniniyugan. Ito po ang pinakabagong programang gigising sa atin tuwing umaga, araw ng Martes at Biyernes, tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga. Muli, ako po ang inyong radio teacher Mariel. At ako naman po ang inyong radio teacher, Mehmet, at maaari po ninyong mapakinggan ang aming programa sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadi ng Kasiguran at 102.9 FM ng Radyo Kaedup ng Dingalan. At maaari nyo rin pong mapanood ang aming episode, ang aming Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan sa aming official Facebook page na AT Central Luzon. Ayan, kaya magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at listeners via FB page. Katuwang pa rin po natin ang ating Department of Agriculture Regional Field Office 3, Philippine Coconut Authority at Provincial Government Unit of Aurora. At syempre, nabanggit na rin ni Ma'am Mariel ang mga ahensyang katuwang natin dito sa ating programa. Unahin na nating batiin ang Center Director ng ATI Central Luzon na si Dr. Joey A. Bellarmino, ang OIC Regional Executive Director ng DRFO 3 na si Dr. Eduardo L. Lapus, Regional Manager 3 ng Philippine Coconut Authorities, Mr. Dennis D. Andres, ang Governor ng Province ng Aurora, Honorable Reynante A. Tolentino, at ang Provincial Agriculturist ng Aurora na si Mr. Arnold A. Novicio. So mamaya pag-uusapan natin ito yung pinakaunang topic natin after nung launching natin na episode ng ating SOA. So mamaya pag-uusapan natin ang tungkol sa CFIDP. So ano nga ba yung CFIDP? So wag po kayong aalis, magbabalik lamang po ang Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Makinig at matuto on air. Dito lang sa Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Nagbabalik pa rin po ang Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. So, sa ating mga tagapakinig at listeners dyan, I'm sure excited na po kayo. No? So, sabi nga po ni Teacher Mehmet kanina na tayo po ay nasa ikalawang episode po. Ano? So, napakaganda na mapagtuunan po natin ng pansin at talagang makinig mamaya. So, i-ready nyo na po ang inyong mga lapis, ballpen at papel, at syempre ang cellphone na rin, ano, Teacher Mehmet. Dahil magkakaroon tayo mamaya sa dulo ng text question. So, I'm sure excited po kayong malaman ano nga po ba yung nabanggit ni Ma'am Mehmet na CFIDP. So, napakaganda na tatalakayin po ito ng ating resource person mamaya at ipapakilala natin. Ayan, so maaari nyo rin po kami mapakinggan sa aming programa sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadi ng Kasiguran at 102.9 FM Radyo Kaedup ng Dingalan. At syempre, para sa ating mga Facebook viewers, maaari nyo po kami mapanood sa aming live stream sa official Facebook page na ATI Central Luzon. Ayan, so I'm sure excited na po yung ating mga tagapakinig. Ano po, at ipakilala na po natin ang ating tagapagtalakay sa umagang ito. Ang ating pong resource person ay nagtapos syempre ng Bachelor of Science in Agricultural and Biosystems Engineering sa Bulacan Agricultural State College. So nakabase po ito sa San Ildefonso, Bulacan. Ano po? So ang ating tagapagsalita ay engineer. Ayan po, at agriculturist to ng Philippine Coconut Authority dito po sa probinsya ng Aurora. Atin pong i-welcome sa ating programa, Sir Jim C. De La Cruz. Ayan, so magandang umaga, sir. Siyempre, bago tayo magpunta or tumungo sa ating talakayan, baka may gusto kang batiin ng mga viewers natin o mga mahal mo sa buhay. So yan, magandang buhay po sa ating lahat, isang masagani at matatag at progresibong araw sa ating lahat, lalo na po sa mga magniniyog nandito po sa probinsya ng Aurora at gayon din po sa iba't ibang ahensya na katulong po ng PCA sa pagpatupad po ng mamaya ay tatalakayin po natin na CFIDP. Ayan, so mukhang ready naman na si Sir magbahagi ng kaalaman. So syempre, hello doon sa mga coconut farmers natin na nakikinig at nanonood ngayong umaga dito sa ating episode 2. Ayan. So, I'm sure excited na nga po ang ating mga tagapakinig. So, Sir Jim, ano po ba yung tinatawag natin na Executive Order number 172 at paano po ito nabuo? Okay po. So, yan. Thank you po, Ma'am Mariel. Ang Executive Order number 172 po ay isa pong aksyon na ginawa po ng ating pong Pangulo na nag-aaproba po sa CFIDP or Coconut Farmers
and Industry Development Plan na dapat pong ipatupad po ng Philippine Coconut Authority bilang siyang mangungunang ahensya at panggagalingan po ng pondo para po sa CFIDP. Kasama po nito ay yung iba't iba pong ahensya na nandoon po sa plano CFIDP na magpapatupad din po na nakabalangkas po doon sa plano na pag-uusapan din po natin mamaya. Alright, so nabanggit na ni Sir, ito po yung pinangungunahan ng Philippine Coconut Authority na na-approve under the CFIDP. Ano po? Yes, so na-approve ito kailan ba ito na ina-approve ba, sir, yung tungkol dito sa ating CFIDP? Base po sa bisa ng RA 11524 na na-approve po noong February 26, 2021 ay naisakatuparan po yung batas na ngayon po ay sa pamagitan ng CFIDP ma-implement po yung batas na RA 11524. Yan. So, take note po sa ating mga viewers and listeners, ito pong batas natin ay na-aproba ng February 26, 2021. Ayun. So, take note nyo po yun sa ating mga coconut farmers. Ano po kasi mahalagang malaman din natin paano nga ba nagsimula yung programa nito kasi syempre meron tayong natatanggap or na may mga serbisyo. So, alam natin dapat kung kailan ito nagsimula. Ayan. So, nabanggit nga ni Sir, ito yung naglalayong magpatupad ng iba't ibang programa. So, napakahalaga. Lalo na dun sa ating mga coconut farmers na sila po talaga yung number one na makikinabang sa programa na ibibigay ng gobyerno at syempre ng iba't ibang ahensya na mamaya matatalakay po ni Sir. So, sila yung lead at may iba't ibang attached agencies na tutulong pa rin po para ma-improve or maibigay sa ating mga coconut farmers. Ayan. So, sino-sino po ba yung eligible na makatanggap para sa ating RA 11524, Sir Jim? Sige po. Bago po banggitin kung sino-sino po yung makakatanggap ng RA 11524 or nung sa CFIDP natin, sa bisa po ng Executive Order number 172, yung pong Republic Act 11524, ito po ay merong title na Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ibig sabihin po, yung pondo na nanggaling po na ipon sa pamagitan po ng Coco Levy na kinukuha po dati po noon sa mga nagkokopra ay naipon at sa pamagitan po ng batas na ito na nilagdaan po ni President Rodrigo Roa Duterte noon nga pong February 26, 2021 ay naglalayon po itong magpatubad ng iba't ibang programa at benepisyo para po sa mga magniniyog, hindi lamang po sa mga may-ari ng niyugan, kundi pati po sa mga manggagawa ng niyugan para po yung pondo na yun na naipon ay maibalik po sa kanila. At katulad po nung tanong ninyo, sino-sino nga po ba yung pwedeng makinabang sa CFIDP under the Republic Act 11524? Ang makikinabang po sa batas na ito ay ang mga coconut farmer, yung tinatawag po natin coconut farmer. Ngunit sino-sino po ba yung pwede po nating tawagin coconut farmer o mga magniniyog na may lupa at hindi po yung mga manggagawa doon po sa niyugan. Sila po yung mga magniniyog na meron pong lupa na hindi higit sa 5 hektarya. Alinsunod po sa definisyon na makikita po natin sa RA 11524. Ganoon din po yung mga coconut farmer na tinutukoy dito sa batas na ito ay ang mga sumusunod. Una po, mga nagmamay-ari ng lupain, niyugan na hindi po higit sa 5 hektarya, tulad po na namagit ko kanina. Siya po ay naglilinang o nangangalaga doon sa kanyang lupa na may niyog at tinuturing din pong owner cultivator. O hindi siya ang naglilinang ng lupa, ngunit siya ang may control o namamahala dito. Yun po yung una. Pangalawa, kung siya po ay nangungupahan at hindi po higit sa 5 hektarya yung niyugan na kanya pong pinangungupahan, pwede po natin silang tawaging tenant. Yun po, yung mga tinuturing po natin na tenant. Upang maglinang o mga siwa po doon sa niyugan. Pangatlo naman po, sila po yung mga manggagawa o laborer doon po sa ating niyugan. Sino-sino po yun? Pwede pong seasonal worker, yung pwedeng kapag anihan, pupunta lamang sila doon. Halimbawa, yung mga magsusungkit, yung mga mag-aakyat ng niyog. Kaya din, kapag kasi nag-aani yung dahon, so mga nagtitingting, pwede din po iyon. Yun po, yung iba't ibang pwedeng maging tawagin po natin coconut farmer na siyang magiging benepisyaryo ng pong CFIDP RA under RA 11524.
Alright. So, nakakatuwa po pala na Sir Jim na hindi lang naman po pala yun talagang nagtatanim ng coconut yung pwedeng masabi or eligible na tawagin na coconut farmer. Even po pala yung ating mga tinatawag na seasonal worker, nagpo-proseso, na malaking bagay po kasi ito kasi sinabi nga alam natin na yung coconut is a tree of life, so marami talagang pwedeng pagkakitaan. So, even the owner, cultivator, at the same time yung mga talagang nangungupahan, ano po, na hindi na dapat tandaan ang ating mga farmer, listeners, na yung hindi lalagpas po sa 5 hektarya. Ayun po, no? So, para masabi natin na maging eligible dito sa ating RA 11524. Ayan. So sir, tanong ko naman kung sino-sino po ba yung mga involved dito? Sino mga ahensya or PCA lang po ang ano dito? Ayun. Nagpapatupad. Sige po, thank you po Ma'am Mimet. So, sasagutin natin tanong ni Ma'am Mimet. So, sino-sino po ba yung magpapatupad ng CFIDP or Coconut Farmers Industry Development Plan under RA 11524? So, hindi lamang po PCA o Philippine Coconut Authority yung mag-i-implement at gagamit ng pondo under RA 11524 para po sa CFIDP, kundi hinati hinati-hati po sa iba't ibang ahensya yung mga pondo na sa pamagitan po nun ay makakagalaw po yung iba't ibang ahensya na yun na katulong ng PCA para mapatupad po iba't ibang programa at serbisyo. Papangunahan po yan ng Philippine Coconut Authority. Sumunod po dyan ay ang DOST PCARD o yung Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development. So, sumunod po dyan yung TESDA or yung Technical Education and Skills Development Authority. Sumunod po yung DTI o Department of Trade and Industry. Andyan din po ang ATI. Kasama po natin ang ATI o ang Agricultural Training Institute. Ganyan din po ang PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation, BAI or Bureau of Animal Industry, NDA, National Dairy Authority. Andyan din po ang DA-HVCDP o ang Department of Agriculture High Value Crops Development Program. Andyan din po ang PhilMec, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Andyan din po ang CDA, Cooperative Development Authority, at ang dalawa pong bangko, Development Bank of the Philippines at LBP or Land Bank of the Philippines, at panghuli po ay ang DPWH or Department of Public Works and Highways. So yun po yung iba't ibang ahensya na katuwang po ng PCA. Okay, so ang dami pa lang, hindi lang isang ahensya, so hindi lang po PCA, so i-take note po natin, hindi lang PCA ang katuwang po sa papatakbo nitong ating programa. So marami-rami man yung sinabi ni Sir, mga 13 matama, andyan yung PCA yun. Hindi lang isang ahensya ang po pwedeng malapitan, tama ba Sir? Opo, hindi Ayun. lang isa. So hindi lang isa. Alright. So, yun na nakakatawa, ano? So, i-take note natin yan sa ating mga coconut farmer na talaga namang simula sa pagtatanim hanggang sa DTI, marketing, pasiguro, technical like trainings nga po. At part po ito, yung ginagawa po natin na School on the Air, ano po, sa under ng RA 11524. Ayan. So, dadako naman na tayo sa next question. Ayan. So, marami-rami. Siyempre, kasi ito yung introduction or overview. So, bago tayo magpunta dun sa mga talagang usapan natin, hindi muna tayo tutungo dun sa may pinaka-coconut na usapan. Dito muna tayo siyempre sa programa. So, para mas maintindihan natin kung para saan itong programa at anong maitutulong nito sa atin, particular na sa ating mga magsasaka ng niyog. So, ano pa ba yung ibang nakapaloob dito, sir, sa programa natin? So yun, bukod po dun sa iba't ibang agency na magpapatupad po ng CFIDP, ay meron po tayong iba't ibang national program components na sa pamagitan po ng iba't ibang ahensya na yun ay hinahati-hati po yung iba't ibang program components na kanila pong ipapatupad base po sa kanilang mandato. Yun po. Ayan. So, ano na po ba yung mga nakapaloob sa national component natin, Sir Chief? So yan, meron po tayong 7 na CFIDP National Program Components. Tandaan po natin yan, 7 na National Program Components. Una po dyan yung proteksyong panlipunan.
So nakapaloob po dito yung programang pangkalusugan at medical, crop insurance, scholarship at gayon din po pagsasanay ng mga magsasaka sa industriya ng niyog at kanilang mga kamag-anak. Pangalawa po, andyan po yung organisasyon at pagsulong ng mga magsasaka sa industriya ng niyog. Next naman po ay yung hybridization. Nandyan po yung sa operations at yung research o pananaliksik. Next naman po ay yung pagpaunlad ng negosyo sa sakahan na nakabatay sa komunidad o rehabilitasyon at pagsasaayos ng pungniyugan. Andyan po yung intercropping sa pamagitan po ng pamimigay ng training at mga inputs ng coffee at cacao. Next naman po ay yung livestock and poultry integration na pamimigay at training din po regarding sa mga native animals na pwede pong alagaan under coconut. So yun po. Next naman po ay yung dairy integration. Panglima po na component, makikita po natin sa CFIDP ay yung integrated coconut processing and downstream products sa pamagitan po ng pagtatayo ng mga shared facilities. Pang-anim po ay yung mga makabagong proyekto ng pananaliksik at ng kanilang praktikal po na aplikasyon sa produksyon, pagproseso at pamamahagi po ng niyog. At panghuli po na national program component ng CFIDP ay yung pong support services. Ano po yung mga nakapaloob po doon? Andyan yung pautang dahil meron po tayong mga bangko na nakapartner sa CFIDP. Pananaliksik, pagkalakal at promosyon, yung nga, marketing ng mga produkto galing sa niyog sa pamagitan po ng DTI at infrastruktura at mga patakaran at regulasyon nito. So yun po yung iba't ibang CFIDP National Program Components na ipapatupad sa pamagitan po ng iba't ibang mandato ng iba't ibang ahensya na katulong ng PCA. Yeah, so ito po pala ang programa natin, hindi lang siya tungkol sa talagang pagtatanim lang ng niyog alone. So meron tong iba't ibang parte din. So meron tayong nabanggit nyo nga yung sa meron din tungkol sa hybridization, yung tungkol sa organization, yung sa processing. So syempre maganda to lalo na sa mga interested dyan. And syempre may research din pala itong ating programa. So marami po tayong makukuha or may tutulong na benepisyo para sa mga magsasaka natin ng niyog. Yun. So, tama yun, partner, na even yung scholarship, so nakakatuwa po na under sa batas ay talaga matutulungan natin yung mga anak kapamilya. Yes, kapamilya ng coconut farmers na talagang mapagtuunan ng pansin para magkaroon ng scholarship ng maipataas naman yung antas ng pamumuhay, makapagtapos at the same time makatulong po sa coconut industry na rin na mapataas sa tulong nga po ng batas na RA 11524. So nakakatuwa po kasi lahat kumbaga convergence siya, no? Convergence siya na hindi lang iisa kasi parang ano yan sa ating mga magsasaka ng niyog. So kapag marami po yung daliri natin, parang iba't ibang ahensya, mas marami tayo or ting-ting na lang para mas mas related. Ano po? So kung i-relate natin siya, yung parang ginagawa po natin na naggagawa po tayo ng isang walis, ting-ting. So, pag pinagsama-sama po natin yan, mas matibay, mas marami kakaroon po ng impact. Instead na ilan lang or iisa lang yung gagawa po ng programa or mag-implement. Yeah. Tsaka hindi lang siya for production alone. So, parang sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang magsasaka ng niyog ay matutulungan ka. So, ito pa lang, bungad pa lang ito. So, malalaman mo na may maganda talagang epekto at maitutulong para sa inyong mga coconut farmers. Ayan. So, dagdag ko lang pala, Ma'am Mimit, hindi ko nabanggit yung CHED dito. Ayun. So, 14 pala yung iba't ibang agency. So, kasama din po natin ang Commission on Higher Education sa pagpatupad po ng CFIDP. Sila po yung merong mandato sa pagbibigay po ng scholarship sa mga anak ng magniniyog. Ayan. So, nadagdagan po po. So, ayan sa mga sa mga farmers natin. So, lapit lang po kayo sa kanila. So, mamaya ikukwento sa atin ni Sir Jim kung paano din ng mga serbisyo. Ayan. So, mamaya po, wag po kayong aalis at marami pang ibabahagi ang ating tagapagtalakay dito sa ating programa. So, wag po kayo mag-aalis. Magbabalik po ang masaganang Kokobuhayan Radio Eskwela sa Pagniniyugan.
Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masaganang kokobuhayan. Nagbabalik pa rin po ang masaganang kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. So para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, so very productive kasi informative ng ating talakayan kasi ito nga si Sir Jim, tinatalakay po yung iba't ibang programa under the CFIDP or ano yung mga nakapaloob dito na basically para po sa ating coconut farmers. Kanina tinalakay na partner ni Sir Jim yung iba't ibang ahensya na magtutulong-tulungan para ma-implement po itong RA, So, RA 11524. Pero ngayon, isa-isahin naman natin. I'm sure kasi yung ating mga listeners dyan, kumuha sila ng papel, lapis, at iisa-isahin po ito ng ating tagapagtalakay, yung mga ahensya, ano ba yung mai-offer nila para po sa ating mga coconut farmers. And after that, malalaman natin sino yung eligible na makakakuha or makakatanggap nito at kung paano. Ayan, Sir Jim, ano po ba yung mga serbisyo na ibibigay ng iba't ibang ahensya na nakapaloob or nakasama sa ating batas? Yun po, salamat po Ma'am Mariel. So, isa-isahin po natin at papaano po ba natin ma-avail yung mga serbisyo ng iba't ibang ahensya po na nagpapatupad ng CFIDP. So, una po dyan, yung sa programang pangkalusugan, sa pamagitan po ng PCA at PhilHealth ay magkakaroon po ng iba't ibang mga serbisyo. Andyan po ang inpatient benefits, outpatient, konsulta, o primary care, gayon din po ang Z-benefits at mga iba pang benepisyo sa hinaharap po na merong kinalaman sa pangkalusugan. Ano naman po yung mga pamantayan upang ma-avail po natin o makuha ang mga serbisyo na ito. Ang mga magsasaka po sa industriya ng niyog na nakarehistro po sa NCFRS or National Coconut Farmers Registry System. So sila po yung magiging priority ng mga programa na ito ng CFIDP. Yung pong mga magniniyog na nakaregister po sa NCFRS. So mahalaga po na tandaan po natin na makaka-avail lamang ang isang farmer o coconut farmer kung siya po ay naka-NCFRS. Okay po. Yun po ay isang form na fini-fill outan ng mga coconut farmer at meron po mga ibang attachment na nilalagay po doon para ikaw po ay mapasama sa registry system po ng PCA. At ganun din po, prioridad po sa serbisyong ito ay ang mga coconut farm workers. Siyempre, alam naman po natin na sila po yung talagang nagtatrabaho doon sa niyugan. Kaya dapat naka-NCFRS din po yung mga coconut farm workers natin. Sunod po yung mga umuupa at huli po ay may mga ari ng sakahan na nasa 55 to 59 years old. Ang mga sumusunod po ay ang mga kwalipikadong magiging beneficiary po ng tawag dito ng unang programa na ito na pangkalusugan. Dapat po ay legal na asawa na walang trabaho, mga anak na 20 anyos pababa, mga anak na nasa edad na 21 anyos pataas ngunit may kapansanan at kailangan ng buong suporta ng magulang. At panghuli po, mga magulang kahit anong edad na may permanenteng kapansanan at hindi sadyang sustentuhan o hindi kayang sustentuhan ang kanilang sariling mga pangailangan. Ibig sabihin po talaga, yung merong pangangailangang physical, pangkalusugan, yung maari po talagang mag-avail ng serbisyo na ito at maaring lumapit sa PCA at PhilHealth na maaring makatulong sa kanila. So, yun po yung una. Sumunod naman po ay yung crop insurance, yung sa PCIC.
So, ano po yung serbisyo na binibigay ng PCIC? Una po, implementasyon ng coconut tree mortality insurance. Ibig sabihin po, isisiguro po natin yung ating mga tanim na niyog. Kaya halimbawa magkaroon po ng bagyo o peste, ibig sabihin kapag nasira po yung mga niyog na yun, meron po tayo makukuha na subsidy o assistance mula po sa PCIC, mula po sa CFIDP na pondo. Okay po. Gayun din po, yield loss insurance product package. Ibig sabihin po, halimbawa, umani po tayo pero nasira po ng bagyo o ng peste yung ating mga ani, pwede po natin itong i-report sa PCIC at kung naka-insured po tayo, ay makakakuha po tayo din ng financial assistance. So, sino-sino po yung mga prioridad sa sa programang ito. So, ulit po, palagi po nating maririnig yung NCFRS kasi yun po talaga yung initial na requirement o eligibility na meron dapat ang isang coconut farmer. So, prioridad po ang mga naka-NCFRS, registered landowners at owner-operators na may sakahan po na 5 hektara. Siyempre, sila lamang po yung makakapagsiguro ng kanilang sakahan o niyugan kasi hindi po makakapagsiguro yung ibang tinatawag po natin coconut farmers kasi isa po ata sa requirement doon sa PCIC ay yung meron ka talagang pagmamay-ari na lupa na merong mga nakatanim na crops. So, yun po. Prioridad din po yung mga mas nakatatanda o 55 years old pataas na mga coconut farmer. So, makikita po natin dito na bibigyan po ng 100% insurance premium subsidy ang mga ito at higit na makakaya ng pondo, ngunit kailangan po, rehistrado din po siyempre sa RSBSA ng Department of Agriculture. So, hindi lamang po crops yung pwede nating i-insure under PCIC. Andyan din po yung mga hayop, yung mga farm improvements, yung mga makinarya. Diba po, ngayon din po ata sa panginis na meron din Kasi meron po magniniyog na meron din silang pangkabuhay na nangingisda. So, yung mga makinarya nila sa farm. So, yun po yung mga iba't ibang pwede nating i-insure. Hindi lamang po yung mga tanim. At alam ko, meron din po yung mismong farmer ay insured. Hindi lamang po yung tanim. Yun, hindi lamang yung tanim, hindi lamang yung alagang hayop, hindi lamang yung mga farm improvements, kundi mismong yung coconut farmer ay pwedeng ma-insured. Okay po. So, yun po yung sa crop insurance under PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation. Ito naman po yung ano po talaga ngayon active na nagpapatupad ng CFIDP, yung CHED or yung Commission on Higher Education na magbibigay po ng scholarship. So, syempre, bilang sila po ang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad sa nagbibigay ng scholarship sa mga mag-aaral, lalo na po sa mga nasa kolehiyo, magkokolehiyo, ay nakatulong din po ng PCA ang CHED para gamitin yung pondo mula sa CFIDP para magbigay ng scholarship po. So, ano-ano po yung mga serbisyo? Programang para po sa mga undergraduate scholarship. At meron din po dito programa para sa mga graduate scholarship. Ano-ano po yung mga pamantayan para ma-avail po yung ganito? Dapat po undergraduate at mga postgraduate degrees ang bibigyan po ng scholarship. So, ano-ano po yung mga priority courses at programs? Siyempre, since under po tayo ng Department of Agriculture at meron po tayong ahensya ng papatupad na Philippine Coconut Authority, ang priority courses po ay mga agricultural-related courses. Ano-ano po yun? BS Agriculture, Agricultural Engineering, Agribusiness, Management, Agricultural Economics, at iba pa pong kurso na kinikilala ng PCA na nakadepende sa pangangailangan ng industriya ng niyog. Parang meron pa din po akong nabasa ng mga courses katulad ng BS Forestry. Makikita po natin yung mga courses na yun kapag pinuntahan po natin yung website ng CHED. So makikita po natin doon yung specific for COCO Scholarship. Okay po. So, ang mga pangunahing beneficiary po nito, mga anak o mga nakadepende po doon sa mga merong niyugan o mga nakaregister po sa NCFRS, indigents, senior citizens, persons with disability or PWDs, mga katutubo, solong mga magulang, mga manggagawang nasa bukid na nasa industriya ng niyog. So, yung mga anak po ng mga binanggit dito na naka-NCFRS, sila po yung pwedeng mag-apply at kung papalarin po ay makakatanggap po ng scholarship kapag pumasa sa screening ng CHED. Okay po. Sumunod po ay ang
training and farm schools na ipapatupad po ng Agricultural Training Institute, ATI, at ng TESDA. So, sa mga nakarang taon, patuloy po ito na pinapatupad ng mga ahensyang ito at kita naman po natin na nabibigay po talaga nila yung serbisyo at ongoing po itong pagpapatupad ng training at farm schools. Ano-ano po yung mga serbisyo na binibigay ng ATI at TESDA? Una, mga kurso sa Strategic Communication at Administration of E-Learning, pagsasanay at iba pang mga kaugnay na aktibidad, certification ng mga learning sites for agriculture or LSA, pagbibigay ng mga grants sa extension service providers, mga aktibidad sa pagpaplano, pagsubaybay at pagsusuri ng mga implementasyon ng programa, pagsulong ng mga training regulations, competency standards at competency assessment tools. Gayun din po, pangunguna sa implementasyon ng mga skills at training assessments, pagbibigay ng scholarship programs sa mga magsasaka ng niyog at pagpapatupad ng trainers training methodology. So, nakikita po natin na sa pamagitan ng ATI at TEST ay mas lalo pong mapapabuti yung iba't ibang kakayanan at madadagdagan po ng kakayanan yung ating mga magniniyog, mga nagtatrabaho sa niyugan at gayon din po yung mga katuwang po natin ng mga iba't ibang ahensya na nakakasama din po sa mga training sa pamagitan ng CFIDP na pondo. So ano po ang pamantayan para syempre mabigyan po kayo ng training sa pamagitan ng ATI at TESDA. Isa na po dyan, dapat po meron po kayong organized na asosasyon o kooperatiba. So isa din po ito sa requirement sa pagpapatupad ng CFIDP. Hindi po ito individually binibigay sa mga tigi-tigisang farmers. Ito po ay binibigay lalo na po priority yung mga magniniyog na kabilang sa isang asosasyon at or kooperatiba na accredited po ng PCA at registered po sa iba't ibang nag-accredit po ng mga agency. Halimbawa po sa SEC, Security and Exchange Commission, ang CDA, Cooperative Development Authority at DOLE. So dapat po ay miyembro po kayo ng mga asosasyon or cooperative na registered sa mga ganong ahensya na accredited din po ng PCA. At syempre, yung mga miyembro po nun ng mga organisasyon na yun ay dapat NCFRS registered pa rin po. At syempre, meron po kayo na mga sa inyong organisasyon or co-op na merong mga tawag dito, mga meron ng ongoing na mga dinedevelop na produkto. Halimbawa po, yung mga product galing sa niyog. Kaya din po, mga makinarya na ginagamit nyo po ay mga produkto ng niyog din po. Yun po yung mga pwedeng maka-avail ng ating training and farm school na ipapatupad po ng ATI at TESDA. Okay po, ayan po, napakinggan po natin yung ating first component under the RA 11.524 na kung saan tinalakay nga ni Sir Jim ano po yung social protection para sa ating mga kamagsasaka ng niyogan. Nabanggit na ni Sir kanina yung iba't ibang requirements patungkol nga po sa nabanggit ni Sir yung programa patungkol sa trainings under ATI and TESDA. Nandiyan po yung sa scholarship na papatupad ni CHED. At ganoon din po yung ating mga pasiguro na ibibigay ng ating pong PCIC, Philippine Crop Insurance Corporations, na hindi lang yung ating mga coconut trees, yung ating or mga machineries ang pwede nating isiguro, kung hindi pati na rin po yung ating mismong coconut farmer. Ano po? So ayun po yung ilan sa mga programa na under ng social protections. Ngayon naman po dadako tayo sa organizational development or yung organisasyon, component at pagsulong ng mga magsasaka sa industriya ng niyog. So yan, dako po tayo dun sinasabi po ni Ma'am Mariel na pangalawang component ng ating CFIDP regarding po ito sa organisasyon at pagsulong ng mga magsasaka sa industriya ng niyog. So kung kayo po ng mga grupo po ng mga magniniyog ay meron po kayong existing na asosasyon at gusto niyo po itong gawing co-op or pagtibayin po lalo yung inyong mga grupo or asosasyon,
ito po yung isang component na maaari po nating i-avail sa CFIDP. Ito po yung Farm Cooperatives and Associations Development na ipapatupad po at papangunahan po ng Cooperative Development Authority or CDA. Ano-ano po yung mga serbisyo na kanila pong ibibigay. Para po sa mga rehistradong co-op ng mga magsasaka ng niyog or asosasyon, ito po ang gagawin nila. Magsagawa ng capacity building training ukol sa cooperative management and enterprise development at implementasyon ng mga support mechanism. So, kung kayo po ay meron ng existing na co-op at pag gusto nyo pa pong pag-igihin, pagbutihin pa po yung inyong cooperative, ay maaari nyo po itong i-avail sa CDA. Pangalawa po, magbigay ng tulong pangkabuhayan or Business Starter Kit at Operational Sustainability Fund Assistance na manggagaling din po sa pondo ng CFIDP under ng CDA. Pangalawa naman po, para sa mga prospektibong kooperatiba ng mga magsasaka ng niyog, ibig sabihin, hindi pa po kayo co-op at gusto niyo pong maging co-op, pwede po kayong lumapit sa CDA. Ano po yung kanilang maaaring gawin? Magsagawa ng intensive cooperative organizing activities at mga pagsasanay sa social preparation. Pangalawa po, mag-aasikaso ng pagpaparehistro ng mga kooperatiba at pagbibigay ng iba pang tulong na technical. So, makikita po natin dito na malaki po talaga yung matutulong ng CDA upang kung gusto niyo pong maging cooperative ang inyong mga organisasyon at asosasyon. Panghuli po, para sa mga bagong buo na kooperatiba at organisasyon ng mga magsasaka ng niyog, pag-aasikaso pa rin po ng pagpaparehistro ng mga co-op at pagbibigay ng iba pang tulong na technical. Siyempre, alam lang po natin na hindi madali ang proseso sa pagiging transition o paglilipat from association to co-op. So marami pong dokumento, maraming technical works, maraming iba't iba pang mga proseso. Pero kung kayo po ay nais talaga na maging co-op, pwede po kayo lumapit sa pinakamalapit po na CDA dito po sa Region 3. So, yun po. Ano naman po yung pamantayan ulit para po maka-avail po kayo ng component na ito under ng Cooperative Development Authority. Una, dapat po yung inyong mga miyembro ay rehistradong NCFRS na mga magniniyog. Okay po. Pangalawa po, aktibo ang inyong asosasyon or co-op at maging yung mga hindi po aktibo o inactive na mga organization o association ay pwede pa rin pong mag-avail ng serbisyong ito kung gusto nyo pong buhayin muli yung inyong co-op or asosasyon at mga kooperatiba ng mga magniyog. So, yun po yung ating pangalawang national component ng ating CFIDP, ang organisasyon at pagsulong ng mga magsaka at industriya ng niyog sa pamagitan po ng Cooperative Development Authority. So, dumako naman po tayo sa pangatlo na ating pong national CFIDP program component na mayroong kinalaman po sa hybridization. So, ito po ay ipapatupad ng dalawang ahensya, hindi lamang po isa. Una na po dyan ay ang PCA, pangalawa po ay ang DOST PICARD. So, ano po yung kanilang gagawin regarding po sa hybridization na tinatawag po natin? Una po, dahil ang DOST PICARD po ay isang ahensya ng gobyerno na madaming research na ginagawa, sila po yung kanila pong serbisyo na ibibigay ay meron pong kinalaman sa research and development, technology transfer and promotion, socio-economic and policy, capacity building, and knowledge management and monitoring and evaluation po. So, since ang hybridization po ito ay isang panibagong teknolohiya po na ginagawa ng PCA, gayon din po ng DOST PICARD. So, kasalukuyan po na madaming pag-aaral na ginagawa sa hybridization kung paano po makakatulong itong teknolohiya na ito na mapataas po yung industriya ng pagniniyog. So, sila po yung sa research, hybridization na agency papatupad under CFIDP. Ano naman po yung mga pamantayan? Ang mga panukala ay nararapat na isalang-alang sa mga sumusunod. Nakahanay po sa Harmonized National Research and Development Agenda at sinusuportahan po ng CHP o yung Coconut Hybridization Program sa ilalim ng Republic Act No. 11524 at Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ano pa po? Dapat ay mayroong technical feasibility, financial viability ng proposal at
eligibility of the proponent po na mag-research regarding hybridization. So, maaari pong mag-avail nito talaga ay yung mga merong o nasa linya ng pagre-research. Isa na po dyan nga yung DOST card na mag-i-implement nito. Pangalawa naman po, syempre, kapag may research, gagamitin yung research at ito ay sa pamagitan ng hybridization operation. So, ang magpapatupad naman po nito ay ang Philippine Coconut Authority. Ano po yung mga serbisyo na gagawin po ng PCA regarding po sa hybridization component ng CFIDP. Sila po ang merong responsibilidad sa produksyon ng hybrid seed nuts, pagtatatag ng communal hybrid nursery. So, syempre, kapag may seed nuts, ito ay i-nursery muna bago maging isang seedlings. Andyan din po yung strategic planting and replanting ng mga hybrid na rehistrado po sa NSIC or National Seed Industry Council. At gayon din po, pagtaas ng produktibidad ng mga dati ng hybrid palms, pagsuporta sa mga programa ng hybridization at professionalisasyon ng mga manggagawa ng niyog. Siyempre, hindi lamang po pagpoproduce ng mga hybrid seed nuts yung ginagawa ng PCA, kundi yung mga laborer or mga staff po under hybridization, sila po ay nag-undergo din po ng training para mas mapabuti pa po yung pag-produce po natin ng mga hybrids ng mga coconut palms. So ano po yung mga pamantayan para mag-avail po tayo ng programa ng hybridization? Una po ulit ay dapat rehistradong smallholder farmer sa NCFRS na mas mababa po sa o hindi lalagpas ng 5 hektarya yung kanila pong sakahan, at prioridad po ito na ibigay, ulit po binanggit ko kanina, miyembro po dapat ng isang asosasyon, organization or co-op na accredited po ng iba't ibang ahensya at ng PCA. So yun po yung pangatlo na national program component, hybridization. Sumunod naman po ay yung ating pagpapaunlad ng negosyo sa sakahan na nakabatay po sa komunidad o rehabilitasyon at pag-igi po ng ating mga sakahan o niyugan. So, ang magpapatupad po nito ay 3 ahensya. So, andyan po ang DA-HV-CDP, BAI, at gayon din po ang NDA. So, syempre, hindi lamang po monoculture yung ginagawa ng mga magniniyog po dito sa ating probinsya, sa Aurora. Alam po natin na bukod po sa niyog ay may iba't iba pa pong crops na o mga hayop o mga iba't ibang dinadagdag po natin sa ating niyugan para magpandagdag po na mapagkukunan natin ng ating kabuhayan. So, sa pamagitan po ng CFIDP ay matutulungan po yung ating mga magniniyog na madagdagan po yung kanila pong mga kabuhayan sa pamagitan ng pagbibigay po ng mga intercrops, livestock at dairy na input po na idadagdag po natin sa ating niyugan. So, unahin po natin yung intercropping. So, sino po ang magpapatupad nito? Ang DA High Value Crops Development Program po, division sa DA. Ano po yung mga serbisyo na maibigay po nila? Rehabilitasyon at rejuvenation ng mga kasalukuyang lugar ng produksyon upang mabawasan ang mga puwang o pagbaba ng ani. Ano po yung i-rehabilitate at i-rejuvenate po natin na crops? Kasi po under dito sa intercropping, coffee and cacao lamang po yung naisama o isinama na mga crops po natin under CFIDP, under intercropping sa coconut. So yun po, cacao at coffee. At sumunod naman po, pagpapalawak ng mga lugar ng produksyon. Ibig sabihin, kung meron na po tayo existing na mga coffee and cacao plantations sa ating mga niyugan, ay dadagdagan pa po ito sa pamagitan ng pagbibigay ng mga inputs. So, karagdagang pananim. Next naman po, pagtatatag ng mga nursery. So, yun po. Ano po yung mga pamantayan para ma-avail po natin yung sa intercropping po? Angkop na produksyon ng kape at kakao. Okay po, dapat meron po talaga kayo na ongoing na production or gusto nyo po na tanim ng kakao at coffee. Magagamit na lugar para sa intercropping. Yun po, mga prioridad na lugar para sa pagpaunlad ng sektor ng kakao at kape na may potensyal na market. Siyempre, binibigyan natin ng inputs kasi alam natin na meron po talagang market yung sa coffee and cacao under coconut tree. Okay po.
Then, mga aktibong FCA, paulit-ulit po natin itong mababanggit, o Farmers, Cooperatives and Association, accredited po ng PCA, at yung membro po nila ay mga rehistradong magniyog o naka-NCFRS po. Then, dapat po ay cluster yung ating mga taniman, hindi po magkakalayo, dapat ay kung sa isang barangay, nandoon lamang po yung ating mga taniman o sa isang munisipyo. Then, madali pong puntahan sa pamagitan po ng monitoring and evaluation. Next naman po dyan ay yung livestock. Yung livestock po na ito ay ipapatupad po ng Bureau of Animal Industry or BAI. Ano po yung mga serbisyo na ibibigay po nila? Manukan sa niyugan, kambingan sa niyugan, bakahan sa niyugan, at babuyan sa niyugan. So, mga native animals po ito na ibibigay ng BAI, na native free-range chicken, native goat, native cattle, at native pig or swine. So, sino po yung mga makaka-avail nito? Ulit po, dapat kayo ay naka-NCFRS. Tapos po, yung inyo pong lupa ay dapat po meron po talagang area para po sa pag-aalaga ng hayop. Dapat meron din pong karanasan sa pag-aalaga ng mga native na hayop. Kailangan din pong handa. Yung, syempre, yung magsasaka, handa po siya na ibigay yung pangailangan ng hayop po na ibibigay ng BAI. At ganyan din po, dapat po may sapat na supply ng tubig doon po sa lugar na pag-aalagaan ng hayop. So, yun po ang pangalawa sa ating pagpaunlad ng negosyo sa sakahan sa pamagitan po ng intercropping at livestock. At panghuli po, yung dairy. So, ito po ay ipapatupad ng National Dairy Authority. Ano po yung kanila pong mga ibibigay ng serbisyo? 10 module ukol po sa dairy kambing, 3 module ukol po sa dairy baka or kalabaw. So, ano po yung mga pamantayan upang ma-avail po ito? So, mga individual na magsasaka, mga miyembro ng CFO or Coconut Farmers Organization or cooperatives na nakarehistro po sa PCA at sa NCFRS. So, ilang beses na po natin ito binabanggit. Ganyan din po, angkop na lugar para po doon sa ibibigay ng mga hayop na gatasan. Siyempre, dapat meron po kayong building facility na kaya pong accommodate yung mga hayop. At siyempre, hindi magkakasakit at meron pong malinis. Siyempre, gatasan po ito, kukuha po tayo ng product dun sa hayop, dapat meron din pong malinis na facility para po sa pagpaprocess ng gatas. Okay po. Pagkakaroon ng suporta mula po sa LGU, siyempre, ito po ay isang facility katulad po ng slaughterhouse na dapat meron din pong hindi maapektuhan yung ating lugar na pagtatayuan ng facility. So, dapat po malapit sa mga planta at iba pang pasilidad na nagpoproseso at gumagawa ng gatas. Siyempre, ito po ay gatas, hindi po ito pangmatagalang produkto na dapat ay ma-process po agad. Then, panghuli po, pagpapahayag ng kagustuhan ng mga magsasaka o grupo ng mga magsasaka, miyembro nito na makisali po sa dairy farming. So, yun po yung ating sumunod na program components na merong intercropping, meron pong livestock integration, at meron pong dairy integration po sa ating mga coconut farms. Sumunod naman po dyan yung ating integrated coconut processing and downstream products sa pamagitan po ng pagbibigay ng shared processing facilities na papangunahan po ng PhilMec. Okay po. Ano-ano po yung serbisyo na ibibigay ng PhilMec? Una po dyan, construction ng mga shared facilities. Pangalawa po, pagtatatag ng mga farm service crews. Ano po yung pamantayan upang i-avail ito? Ang pamantayan para sa pagsusuri ng mga nais na magtatag ng kooperatiba ng mga magsasaka ay ang mga sumusunod. Dapat po, kung kayo ay mag-avail nito ng shared pricing facilities, dapat po meron kayong stable na financial statements na maipapakita na kayo po ay merong mahusay na pamamahala sa ganito pong mga facility. Ibig sabihin, kaya niyo pong i-sustain yung ibibigay po sa inyo at magagamit niyo po talaga yung mga shared facility na itatayo ng PhilMec. Sumunod po, dapat yung mga miyembro ng co-op or asosasyon na may mahigit 100 na miyembro ay meron din po silang dapat project cost. Ibig sabihin, meron po kayo ipapakita na proposal or tawag po dito, isang report na pagbabasihan po nila na kayo po ay karapat-dapat
na makatanggap ng shared facility na ito. At syempre, yung inyong pong mga miyembro at mga miyembro na inyong co-op at asosasyon, dapat po ay nakarehistro ulit sa NCFRS. At ang mga shared facilities na imumungkahi ng mga kooperatiba ay dapat makatwiran at sinusuportahan po, katulad po nung nabanggit ko kanina, feasibility study at business plan. Syempre, siguro po, titingnan po talaga kung magagamit yung i-avail nyo po na shared facility. Kasi sayang naman po kung i-avail po natin ito pero hindi naman po talaga natin magagamit. Kaya titingnan po talaga at isa-isahin po ng PhilMec yun bago po nyo makuha at ma-avail. So dadaan po ito sa proseso talaga para po ma-avail ninyo. So syempre, hindi lang naman po talaga basta bigay yung sa CFIDP. Dapat ito po ay magkakaroon ng magandang bunga at syempre mapagpapatuloy ito hindi lamang po sa umpisa kundi magkakaroon ng sustainability yung mga serbisyo at programs and projects na ibibigay po ng iba't ibang ahensya sa under po ng CFIDP. So ayan po at dito na po tayo sa panghuli. So ang dami po no, ang daming national program component ng CFIDP at andito na po tayo sa panghuli na component. Ito naman po ay merong kinalaman sa support services. So, una po dyan yung programa sa pautang na i-implement po, ipapatupad po ng LBP, Land Bank of the Philippines o ng DBP. Okay? So, ano po yung mga serbisyo na ibibigay po nila? Andyan po yung CFITF lending program o pagpapautang ng LBP at ng DPB sa kanila pong mga kani-kanilang sakop o saklaw. At ano naman po, yung sumunod, base sa hatian ng probinsya ang saklaw ng LBP at DBP. So, meron lamang po ng mga priority ng mga region. Siyempre, priority, yung mga malalaking coconut area talaga sa pagpapatupad ng programang ito na pautang. Ano na po yung mga pamantayan upang maipatupad po ito? Individual na pagrehistro ng mga magsasaka. Basic po ito talaga, NCFRS registered. At pangalawa po, yung mga organisasyon at kooperatibang nakarehistro sa SEC o Securities and Exchange Commission, lalo na po ang mga beneficiary ng mga programa ng CFITF, shared facilities, yung binanggit ko po kanina. So, syempre, kailangan ng capital cost o capital money para ma-operate po natin yung shared facility. So, makakatulong po ang programang itong pautang ng DBP, LBP under CFIDP upang magamit po yung shared facility na yon. At yan din po, farm improvement. Pati na rin po sa mga interesadong micro-lending na individual na mga magsasaka ng niyog. So, dapat po, syempre, uutang tayo. Ano po ang goal natin sa pag-utang na yun? Magamit yung pera na yon at syempre, magkaroon tayo ng operations upang maibalik at maging sustainable po yung ating ginagawa sa ating mga kooperatiba or asosasyon na mayroong produkto na galing sa niyog. Okay po. Next naman po dyan ay yung infrastruktura na ipapatupad po ng Department of Public Works and Highways. Ano po yung kanilang serbisyo? Konstruksyon ng mga kalsada, pasilidad ng produksyon, post-harvest facilities, research at training facilities, pagtatatag ng rehabilitasyon ng mga pasilidad ng irigasyon at iba pa. Prioridad ay ibigay ito sa mga pasilidad na gagamit ng coconut coir o mga solusyon gamit ang coconut bioengineering sa pagkontrol ng soil erosion at slope stabilization sa konstruksyon ng mga kalsada. Ito pa bang proyekto? So, alam naman po natin ang DPWH talaga isang ahensya na merong mandato sa pagpapabuti po ng ating mga daanan. So, syempre, ito po ay CFIDP, merong kinalaman sa pagniniyog. Syempre, priority po yung mga areas talaga na merong niyugan at merong mga daan na hindi pa po talaga naaayos. At yun po, sa pamagitan ng pondo under ng CFIDP na papatupad po ng DPWH ay may isasakatuparan po yun. Ano naman po yung mga pamantayan para mag-avail po ng serbisyo na ito ng DPWH? Ang pamantayan po sa pag-priority ng proyekto na ibibigay ng DPWH ay mga sumusunod. Bilang ng benepisyaryo, kabuuan ng produksyon, kahandaan ng mga kooperatiba sa mga pasilidad, trading post at training centers at access sa mga bibili ng mga produkto. So, siyempre, ito po ay farm to market road. So, mag-avail po
tayo nito kung alam po natin na kailangan po ng ating mga farms o ng ating mga area na maayos na daanan para po yung mga produkto na maaani po natin ay mailabas po at maibenta ng maayos. So, yun po, yung titingnan ng DPWH kung yung service area, kung malaki ba talaga yung pangangailangan nung area na yon kaya bibigyan sila ng maayos na daan. So, may kinalaman po ito ulit sa pagniniyog. At panghuli naman po, pananiliksik, pagkalakal at promosyon sa mga pamilihan na implement po ng DTI. So, kung meron po tayong mga existing na mga products na, so lumapit po tayo sa DTI at sila po yung makakatulong po sa atin para i-promote, pagbutihin po yung mga packaging, ganyan din po yung magbigay pa ng ibang technical na assistance po sa atin na mga gumagawa ng ibang produkto sa niyog upang mapabuti po natin yung ating mga produkto. At ganyan din po, makakatulong sila lalo na po sa marketing. Maghahanap po sila talaga ng mga merchants, ng mga markets po natin sa labas ng ating probinsya. So, sino po yung pwedeng mag-avail ng serbisyo ng DTI? Siyempre, yung pong mga coconut farmers na naka-NCFRS, at yun din po ay miyembro po kayo ng isang organisasyon or co-op talaga na meron ng ginagawang produkto. At mga tawag po dito, kooperatiba, priority po yung mga kooperatiba na registered po sa CDA at yung kanila pong mga miyembro ay meron din pong shared facility. So, di ba, duktong-duktong po. From shared facility na po ng PhilMec, bigyan ng pondo kung kaya po ng Land Bank or DBP, susunod po doon ay yung DTI na yung magagawang produkto doon sa shared facility gamit yung pondo from LBP ay imamarket po sa pamamagitan ng tulong ng DTI. So, makita po natin na yung iba't ibang programa po ng CFIDP ay hindi po nagkakanya-kanya, kundi pinapatupad para po maging maayos yung takbo ng ating pagsasaka. Yung mga produkto po natin ay ihatid po talaga sa market at magkaroon po tayo ng sustainable na pagniniyog o industriya ng niyog. Hindi lamang po dito sa probinsya ng Aurora, kundi sa buong Pilipinas po i-implement itong components na ito. Okay, yun. So, sobrang dami ng components. So, sana po na-take note ng ating mga coconut farmers. Kasi, mahalagang i-take note din natin yan kasi baka mamaya, kailanganin natin, for example, para sa mga anak natin, halimbawa sa CHED, ano ba yung mga kailangan sa mga pasiguro, di ba? Paano yung pwedeng gawin. So, if ever hindi nyo naman i-take note, pwede kayong lumapit naman sa PCA, syempre. Yes. Ayan. So, grabe, napakasiksik po ng ating pangalawang talakayan sapagkat naidalakay natin kung ano ba yung yung overview lang yun, pero na-i-discuss ni Sir yung iba't ibang component. Nabanggit na nga ni Sir, so mabilis nating balikan. Nandyan yung social component, nakapaloob dyan si PhilHealth, PCIC, CHED, and ATI. So, social component, and under the organizational development naman nakakatuwa kasi gusto nating i-boost na maging cooperative talaga, na maging lehitimong miyembro at organized cooperative ang ating mga coconut farmers through CBA. Hybridization, so nakakatuwa rin po na part po ng ating batas is yung laguin yung hybridization program na magtutulong po si PCA and DOST at hindi lang yun, mapaganda yung niyog natin, mapaganda yung ani, mapataas yung yield, para mapataas yung kita at the same time part nito hindi lang po yung hybrid mismo ang coconut, even the technical or capability ma-enhance pa and skills ng ating mga kasama na mag-i-implement sa hybridization program. And yung 4 nga po, yung pagpapaunlad or yung intercropping katuwang ng HBCDP, BAI and NDA magtutulong-tulungan para magkaroon ng intercropping or integration. Kasi hindi lang naman coconut yung pwedeng pagkuhanan ng kita ng ating mga coconut farmers also. So maganda po yan na may integration, may convergence, at the same time yung PhilMec sila yung magbibigay ng mga shared facilities. So kung organized na talaga, nababanggit nga ni Sir Jim kanina,
organize na po kayo. Si PhilMec yung tutulong po sa atin para magkaroon ng iba't ibang facilities na kailangan po natin para sa coconut industry. Support services, napakahalaga din po nito. Nabanggit ni Sir si LVP, si DBP para makapagbigay ng financial na tulong. Siyempre, may mga pamantayan requirements naman po na nabigay, makikipag-ugnayan tayo. Katulong din ang DPWH and DTI. At ang panghuli yung marketing. So, napakaganda na from production at to marketing, talagang nandyan yung batas para makapagbigay, ma-enhance, mapalakas po yung ating coconut industry through the DTI. So, ito po yung iba't ibang components na talaga naman makakatulong po sa ating mga coconut farmers. So, maraming salamat po, Sir Jim, sa pagbibigay ng inyo pong kaalaman patungkol nga po dito sa CFIDP, no, na talaga namang very informative para po sa ating mga listeners. Para po sa mga masisigasig na sumasagot or mga listeners po natin, nakakatuwa kasi ngayon po ay magkakaroon tayo ng text question. So, para maging engaging din po yung ating participation. So, dahil tayo po ay maraming episodes na sa mga susunod, every episode po mag-iiwan po tayo ng katanungan. And I'm sure masasagot naman po natin ito. Gawa ng kayo po ay naglilista sa inyong mga tahanan. Ano po yung ating mga nanonood via Facebook Live, nakikinig via radio. Ano po. So, ihanda nyo na po yung mga cellphone at ito po yung ating tanong para sa unang episode po natin. Although, pangalawang episode, pero ito po yung unang text question po natin. So, ito po yung nabanggit ng ating tagapagtalakay kanina. Ang ating pong katanungan, kailan nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Coconut Farmers and Industry Fund Act? Ulitin ko po, kailan nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Coconut Farmers and Industry Fund? Ayan. So, nabanggit po kanina ni Sir, ito po yung Republic Act number 11524. Tama, Yes, Sir. po. Ayan. So, paano nga ba natin masasagot o paano natin may send yung sagot natin? So, para isend ang inyong sagot, i-text lamang ang inyong buong pangalan, space, edad, space ang inyong address, space, at ang inyong kasagutan. Siyempre, isesend nyo po yan sa number na 0992-991-8235. So, and isesend nyo po yan sa 0992-991-8235. So, ulitin ko lang po yung katanungan na binanggit ni Ma'am Mariel kanina. No po? So, kailan po nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Coconut Farmers and Industry Fund Act? Ayan. Alright, isang oras na hitik na impormasyon na naman po ang ating pinagsaluhan ngayong umaga na napakarami po natin natutunan. Ano po? So, hanggang sa susunod na episode, magsama-sama tayong muli sa Martes sa oras na 6 a.m. to 7 a.m. Dito po sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadi Kasiguran at 102.9 FM Radyo Kaidop ng Dinggalan. Yan. Muli, ako po ang inyong radio teacher Mariel. At ako naman po ang inyong radio teacher, Meme. At ito po ang Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Magandang buhay, Magandang ani. Central Luzon, buhay na buhay.